tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mo nga'y sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa iyo ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin
tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Good morning po sa ating lahat. Good morning, Pastor Jerome, Pastor Juby Estrada. Ngayon na naman tayo ay dadako sa ating morning devotional. At higit sa lahat, binabati po natin ang ating mga viewers sa iba't ibang parte ng Pilipinas at higit sa lahat sa ibang bansa na nakikinig o nakakaabot ng ating mensahe ng ating programa ng Hope in Love. Pastor, kamusta po kayo, Pastor Jerome? Anong balita? Okay lang naman po. Blessed. Yan. Pastor Juby, kamusta po? Mabuti po ang ating kalagayan at tayo'y patuloy na naglilingkod. Na-miss po natin si Pastor Jerome ng matagal-tagal. Salamat sa ating nakasama ngayon. Yan. Ngayon, Pastor, bago tayo mag-start, si Pastor Jerome po ang mangunguna ng ating devotional. At ang opening prayer po ay pagkakaloob nyo. At bago po tayo dumako sa ating message ngayong umaga, tayo ay magkakameron ng mga reflection at saka mga prayer request at saka mga thanksgiving ng ating mga viewers. At higit sa lahat sa atin, tayo ay magbibigay ng mga reflection at tayo ay dadako na din po tayo sa ating team song. Before po awitin natin ang ating team song, pangungunahan po tayo ng prayer ni Pastor Juby Estrada. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, bagaman malamig ang umaga, ay gumising po kami upang kayo po'y aming pasalamatan sa magdamag na inyong pag-iingat sa amin. At sa umagang ito ay punong-puno ng kasiglahan ang bawat isa. Inaasam po namin, Panginoon, ang pagtanggap ng inyong spiritual na mga salita na siyang pagkain namin sa araw-araw. Kasama po namin ngayong umaga si Pastor Jerome na siyang mangunguna sa aming devotional sa pagbabahagi nito. Pagpalain niyo po siya at ang mga salita na kanya ibabahagi sa amin ay maging kalakasan at lalo kaming mapalapit sa aming Panginoon. Salamat din po na lagi naming kasama ang aming masugid na mga viewers
na sila rin po ay maagang gumigising upang samahan kami sa pag-aaral ng inyong salita. Salamat po ng marami. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For quite a long time, love, I tried to find. For quite a long time, love, I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cause. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cause. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his grace outpouring. Don't turn away, for his love can be replaced. Let him cool your heart, his love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful
love is never fading. No one explains true love but Him. No one explains true love but Him. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at salamat sa kay Pastor Juby and Pastor Brother Joses sa napakagandang simulain na ating ginawa po ngayon sa oras na ito na tayo po muli ay makapag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos at mabuti ang ating Panginoong Diyos sapagkat ang kanyang salita ay hindi lamang gumawa ng langit at ng lupa, kundi bagkus ito po ay nakapagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Ayan. At ngayon, sa umagang ito, wini-welcome ko po lahat ng ating mga kasama ngayon, especially live, ating mga live viewers. At I hope and pray na sa umagang ito, kahit sa simpleng message from the Word of God, tayo po ay mabless at tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa ating buong araw. Ngayon po, ang titulo po ng ating pag-aaralan sa umagang ito is Unbreakable Tie. At makikita po natin ang ating verse in 1 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi dito, "And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh." Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos na sa kataas-taasan ng langit, salamat po Panginoon sapagkat kami po muli ay makakapag-aral ng inyong salita. Salamat Panginoon sapagkat kasama po namin ang mga kapwa namin mananampalataya na siyang magpapasimula ng kanilang araw upang mag-aral ng inyong salita at kami po ay patuloy na matuto sa inyo at magbigay buhay nawa ito sa bawat isa sa amin. Pakapuspusin niyo po kami ng banal na Espiritu upang aming mapapakinggan at mapapag-aralan mula sa inyong salita. Kayo po nawa ang siyang magtatak neto sa aming puso't isipan at lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So sa umagang ito ay salamat sa ating Panginoon na muli tayo makapag-aral ng kanyang salita at ang titulo ay Unbreakable Tie. Minsan ba nakaranas kayo mga kaibigan na kung saan nakakita na ba kayo ng mga gamit o inyong mga pagmamay-ari na hindi pa nasisira or hindi nasisira? Actually, yung meron po akong still ngayong ginagamit na pantalon every Sabbath. I think I'm using it for 5 years or 6 years already. At still, hindi pa po siya nasisira. And praise God. At ako po ay nagkaroon ng ganong klaseng pantalon. At talagang sa aking yung pantalon na yun ay napakahalaga sa akin sapagkat ito po ay napakatibay. Still kahit 6 years ko nang ginagamit, still ay hindi pa rin siya nasisira. Pero may mga bagay na ako sa aking buhay na nasira na o may mga bagay ako sa aking buhay na nawala na. Pero meron bang bagay dito sa mundo or meron bang bagay na nag-e-exist o kahit sabihin nating isang bagay na nag-e-exist na hindi nasisira, hindi nawawala or hindi man lang sabihin natin kailanman mahihiwalay sa bawat isa sa atin. At alam niyo po ba na ang bagay lamang na hindi nasisira sa bawat isa atin ay yung time na ang ating Panginoong Jesus ay namatay para sa bawat isa sa atin. Gaya nga ng sabi dito sa ating devotional, by His life and His death, Christ has achieved even more than recovery from the ruin wrought through sin. It was Satan's purpose to bring about eternal separation between God and mankind. But in Christ, we become more closely united to God than if we have never fallen. Ngayon, gusto kong i-open yung mind nyo sa mga oras na ito, mga kaibigan ko, kung ano ang magiging kalagayan nyo or magiging kalagayan ng buong sangkatauhan
kung hindi namatay si Kristo sa bawat isa sa atin. Mga kaibigan, kung ang ating Panginoong Hesus o ang ating Panginoong Diyos ay walang initiative para tayo ay iligtas, wala na po tayong halaga para mabuhay dito. Because the wages of sin o ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. We are all deserve, no, to die because of sin, but because of the love of God that He gave His only begotten Son unto us, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. At tayo po ngayon sa umagang ito gising at nag-aaral ng kanyang salita sapagkat ito ang pag-asa o resulta ng pag-asa ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Pag-asa na kung saan hindi na matatapos ang ating buhay sa mundong ito, bagkus ito po ay magpapatuloy kung tayo lamang ay magiging tapat doon sa langit na bayan kasama ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya mga kaibigan, sa umagang ito ay gusto kong makita ninyo, no? Gusto kong makita nating lahat yung kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. At isa sa mga dahilan bakit namatay ang ating Panginoon Jesus, unang-una dahil mahal niya tayo. And other thing is dahil gusto niyang protektahan lahat tayong mga tao sa gawa ni Satanas o ang ating kaaway. Dahil ang ating kaaway, mga kaibigan ko, o ang kaaway ng ating Panginoong Diyos, ay isa sa kanyang mga purpose, bakit siya nag-exist or bakit siya nandito sa mundong ito, is to destroy all of us. Ang gusto niya sa mga oras na ito, habang nanonood ka ng ating live stream, is mamatay ka na. Gusto niya ay wakasan na agad ang iyong buhay. At maaari siguro gigil na siya sa mga oras na ito para tayo ay sirain. But still, God is protecting us and God gave us an assurance through the grace of Christ na tayo po ay patuloy niyang poprotektahan sa anumang gawa ng kaaway at anumang gawa maaaring gawin sa atin ng tinatawag na kasalanan. At sabi dito, the I am is the days man between God and humanity, laying his hand upon both. He is holy, harmless, undefiled, separate from sinner, is not ashamed to call us brethren. Alam niyo ba mga kaibigan, na ang ating Panginoong Hesus nung siya ay pumunta sa mundo natin o sa sabihin nating makasalanang mundo natin, ang ginawa po ng ating Panginoong Hesus is so very risky. You know why? Because I think, simula sa kanyang pagkapanganak hanggang sa kanyang kamatayan, ginawa niya ang lahat para hindi siya magkasala. Because if Christ have done even one sin in his life, there's a possibility na hindi na po siya muling nabuhay mula sa kamatayan. But because of his eagerness to save us, ginawa niya, nabuhay siya ng banal, nabuhay siya ng nakaayon lang sa Ama at nabuhay siya ng ayon sa biyaya at banal na spirito. At siya po ay hindi nagkasala hanggang doon sa kanyang kamatayan. At yun po yung tinatawag nating assurance, mga kaibigan, na tayo po rin, kung atin lamang siyang tatanggapin sa ating buhay, magiging matagumpay po tayo katulad ng tagumpay na gawa ng ating Panginoong Hesus at tayo rin po sa pamamagitan ni Hesus ay makakasama doon sa langit na bayan sa kanyang ikalawang pagdating. Amen? At sabi dito, in Christ, the family of earth and the family of heaven are bound together. Christ glorified is our brother. Heaven is enshrined in humanity and humanity is enfolded in the bosom of infinite love. Gaya nga po ng ating pagtingin sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, wala pong sukat ang ating Panginoong Diyos. Siguro kung isipin nyo, gaano kaya kalalim yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? Siguro kung iisipin nyo kung gaano kalalim yung pinakamalalim na dagat dito sa Pilipinas, at there's a possibility na masukat nyo yung pinakamalalim na dagat sa buong mundo, pero ang pag-ibig ng Panginoong Diyos, hindi po natin masusukat kung gaano po kalalim ito. At sabi dito, by love's self-sacrifice, the inhabitants of earth are
Earth and heaven are bound to their Creator in bonds of indissoluble union. At makikita natin dito noong creation, madali lang natin nakikita or madali lang makita ng ating mga unang magulang, ating Panginoong Diyos dahil wala naman silang kasalanan, si Adan at Eva. At anytime pwede nila makausap ang ating Panginoong Diyos. Pero nung dumating o pumasok ang tinatawag na kasalanan, ito po yung nakapagpahiwalay sa ating Panginoong Diyos. But because of Christ, He is the way, the truth of the life. No one can come to the Father except through me. Kaya po kumbaga, I did not even think ordinary about Christ. Kumbaga, hindi ko iniisip na ang ating Panginoong Jesus lamang ay isang ordinaryong tao, but He is a God, He is a Son of God who sacrificed Himself unto us. At sabi dito, ayan, God Himself will be with them and be their God. Yan. He will dwell with them and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. Ito po yung isa sa mga gusto ng ating Panginoong Diyos. Bakit ibinigay niya po ang ating Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin? Dahil, mga kaibigan, gusto po ng ating Panginoong Diyos na makasama tayo doon sa langit na bayan. Kaya kung minsan tayo po ay napapalayo, minsan po tayo po ay naliliko ng landas, always remember na gagawin lahat ng ating Panginoong Diyos para lumapit ka muli sa Kanya at atin pong tanggapin siya bilang ating personal na tagapagligtas at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya dahil gusto niya ang bawat isa sa atin ay makasama doon sa langit na bayan. And for the last and through endless ages, as the redeemed walk in the light of the Lord, they will praise Him for His unspeakable gift, Emmanuel, God with us. In the time na tayo po ay maliligtas na doon sa langit na bayan, mas maa-appreciate natin o mas makikita natin ang ating Panginoong Jesus na siyang nagligtas na atin, o mas makikita natin yung tunay na kahalagahan ng ating Panginoong Jesus, bakit siya namatay sa atin doon sa ating pagpunta doon sa langit na bayan. Sapagkat doon, mga kaibigan, kapag kasama na natin ang ating Panginoong Jesus, makikita natin ang mga butas sa kanyang mga palad, ang mga butas na nagpapaalala sa bawat isa atin na ginawa niya ang lahat ng mga bagay o lahat ng bagay para lamang sa iyo at para sa akin upang tayo ay makasama niya doon sa langit na bayan. Kaya yung pag-ibig o pagliligtas ng ating Panginoong Diyos is called an unbreakable tie at kailanman ay hindi po masisira, ni hindi man lang mababasag o hindi yan makakapag-separate ng anumang bagay dito sa mundong ito. At I hope and pray na sa umagang ito na tayo po ay na-blessed, no? At tayo po ay tutulungan o tayo po ay mas palalalimin pa natin through the reflection ng ating mga kasama ngayon. Yan po si Pastor Juby at si Pastor Joses Pasamba. At good morning po at yun lamang. Thank you so much, Pastor Jerome, na napakagandang mensahe na ating narinig ngayon. Na tunay nga na ang kasalanan ay pilit na tayo ay gustong pahiwalayin sa ating Panginoon. Yan. Kaya nga, kung makita mo yung ating mga karanasan ngayon, sa karanasan ng ating Panginoon, katititing pa lang ito. Sapagkat ang ating Panginoon, Panginoong Hesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Bakit ang tao inaantok? Bakit ang tao nagugutom? Bakit ang tao nagkakasakit? Bakit ang tao aliganggang aligaga? Lalo pag dami ng ginagawa araw-araw. Hindi mo alam kung anong unahin mo. Lalo pag wala ka ng pera, hindi mo alam kung anong uunahin mo, kung saan ka kukuha, saan ka ano yung pagbabayad mo sa tuition o sa pagkain, paano ka bibili ng bigas, ulam, ano lumang mga kailangan na yan. Tsaka yung mga panahon natin, sa panahon natin ngayon, nakakaramdam tayo ng iba't ibang klema. Hindi natin maintindihan. Yan, dami nagkakasakit na yan.
ito'y bunga po na tayo ay nagkasala. Ngunit, bagamat tayo nagkasala, merong Diyos, may Diyos na sumagip sa atin. Yung sumagip sa atin na Diyos ay gusto niya tayong patibayin. Kasi, sabi nga kanina ni Pastor Jerome, kung wala ang ating Panginoong Hesus, paano na tayo? Ibig sabihin, nga na lang tayo dito, nga. Ibig sabihin ng iba, nakangangal lang tayo. Wala tayong ginagawa, wala tayong pananampalataya. Ang hirap ng walang Panginoon na wala kang lalapitan. Pag ikaw ay nagkasala, kailangan mong magkatay ng tupa, kailangan mong mag-offer ng tupa. Ayan, kailangan mong magbigay para lang mapatawad. Ngunit, alam niyo mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig ngayong umaga, nawa ay sa umagang ito, maintindihan natin ang kulay ng ating buhay na kung without Jesus, hindi tayo mabubuhay ng maayos at payapa. Kahit ako, pastor, sa dami-dami ko ng mga ginagawa sa school, mga requirements, sabi ko, nakakagawa pa ako maglingkod sa Panginoon, nakakagawa pa ako, iniisip ko ito, hindi ko dahil ginagawa ito doon sa tao, kasi ginagawa ko ito kasi dito ako nagiging masaya at nakilala ko ang Panginoon. Kasi pag kilala mo pala ang Panginoon, sasaya ka sa Kanya, kahit bagamat nahihirapan ka, meron kang kapayapaan na tutulog ka, na merong mga taong paglilingkuran ka, na merong mga taong nabe-bless sa iyo sa pamagitan ng ating Panginoon. At ngayon pong umaga, gusto ko pong marinig ang reflection ni Pastor Juby sa kanyang side. Ayan, good morning po sa ating mga kasama at ganoon din sa ating mga viewers. Lalong gumaganda po ang ating devotional tuwing umaga sapagkat ang focus na po ngayon ay mismong ang ating Panginoong Hesus. At sa title pa lamang po, Unbreakable Tie. Dito po sa Sanlibutan, Brother Joses at Pastor Jerome, maraming break eh. Maraming nababasag. Yung mga gamit natin, nababasag. Yung relasyon ng mag-asawa, nawawasak. Magi yung mga magkatipan, boyfriend and girlfriend. Kaya ang iba, daming hugot eh. Yung may isa tayong kasama ditong regular speaker, ay talagang ang dami niyang hugot. Kasi nga po, sa mundong ito ay talagang wala po ditong forever. At mabuti na lang yung pantalon ni Pastor Jerome ay tumagal-tagal. Pero talaga pong mga kaibigan, mga viewers po namin, isa lamang po ang tinitiyak. Talaga po yung pagmamahal ng Ama sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, yung po si Jesus. At yung pong kanyang napakatinding sakripisyo, wala pong makakatumbas, wala pong makakapantay ni yung ating kagalingan, yung atin pong edukasyon, yung ating mga mabubuting gawa. Talaga pong hindi po makapapantay at hindi makalalampas sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Isipin po ninyo, talagang ibinigay ang kanyang buhay sa atin. At kung ito nga lamang ay talagang totoong mararamdaman ng bawat isa sa atin, hindi po maaring hindi natin pahalagahan ang sakripisyong ito ng Panginoon. Kaya po talagang I cannot imagine na napakatindi ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. At yun po, kagaya ng sinasabi po sa John 1:12, na pinagkalooban tayo ng Diyos ng karapatang maging anak niya. Kaibigan, kapatid ko, we are sons and daughters of God. At yan po ay dapat lagi nang isaisip na natin na meron tayong relasyon sa Panginoon. You are no longer a stranger. You are no longer a prodigal. You are now sons and daughters of God. At yung relationship na yon na bilang tayo na po'y anak ng Diyos,
hindi sa pamagitan, Brother Joseph, ng dugo, hindi sa pamagitan ng physical na relationship, but sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Yung pong relationship na ito, ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos, hindi po niya kailanman ito i-break, sisirain. Ang nagkakaproblema lamang po sa relasyon ay tayo na mga tao. We always tend to break this relationship with God. At gusto natin, Panginoon, like the prodigal son, Ama, gusto ko na pong mag-solo. I can live with my own. I no longer need you, Father. Yun po ang malimit. But thanks God, hindi po siya lumalayo sa atin. Sinugo nga po ang kanyang anak, bagaman ang taong una nagkasala. At kahit po hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang buhay ng Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, yun po yung unbreakable tie, yung relationship natin sa Panginoon. At sana tayo sa ating part ay wag din po natin itong sirain upang pagdating ng Panginoon ay tiyak na makikilala tayo at meron po tayong pag-asa sa kaligtasan. Yan po, Yes, ibigay po tama natin po. ang... Yan. Pastor, nag-start ka na. So tama po talaga yan, Pastor Joseph and Pastor Juby. Napakaganda ng ating discussion sa umagang ito, no? Actually, Pastor, sa mundong to, wala akong mapapagmalaki, no? Yung pantalon ko nga, 6 years. Siguro yun yung ipagmalaki ko. Pero siguro sa akin, wala akong kayamanan na may pagmamalaki dito. Sa mundong to, wala. Neither gold or silver, I have none, Pastor. Pero ang maipagmamalaki ko sa aking buhay, meron akong Panginoong Jesus. Amen. Na tinanggap ko, no? Kaya tayong mga narito ngayon na nanonood, na kasama natin, be proud. Even na wala tayong mga bagay or kayamanan sa mundong ito, we have Christ in our lives. Amen? Amen. Dahil Amen. ang ating Panginoong Jesus, kumbaga hindi mo siya kumbaga siya yung kayamanan ng buong sanlibutan or siya ang kayamanan ng langit and yet binigay siya sa bawat isa atin at ngayon ay binigay siya ng libre, Pastor, Yes. bilang regalo sa bawat isa sa atin. Kaya I encourage everyone na patuloy nating ingatan ng ating Panginoong Jesus sa ating puso't isipan dahil kahit wala man tayong bagay sa mundong ito na may pagmamalaki, ang ating Panginoong Jesus ang ating may pagmamalaki sa ating buhay. At I hope and pray na sa umagang ito ay na-bless po tayo sa ating morning devotional. At Pastor Brother Joseph, ay batiin din natin, no, ang ating mga manonood sa umagang ito na tingnan natin kung sila ba ay na-bless din at nakasama po natin. Tingnan po natin yung mga reflection po natin. Sabi po ni Ma'am Saida from South Korea, Happy blessed good morning, my hope and love family and friends. Thank you, Lord, for another morning. Praise your name. Yan. Thank you so much po sa inyong reflection. At pasalamat po ito, Pastor. Thank you for Lord for another morning. Yan. Ito po yung mga pasalamat ni Ma'am Saida. Good morning po, Ma'am Saida. Ngayong umaga. Yan. Alam ko, umaga din sa kanila, no? Yan. Okay, good morning, hope and love family. At sa lahat na nunod, be blessed, happy and nice day. Yan. Anuhin po natin yung mga reflection. Gusto ko pong at saka mga pasalamat na unahin po ngayong umaga. At mapagpalang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng hope and love. Yan. May nakita akong reflection po sa bandang dulo. Ano po dito tayo. Pastor, mayroong gustong bumabati po dito si Sister Pressy Mercado. Ayan, Brother from Joseph. California. Oo, ating siglahan ng ating pagbati kasi talagang yung ating Apo. mga viewers ay energetic yan. Kaya good morning po dyan sa inyo mga pastor na magigiting. Laging laan sa gawain ng Panginoon. Salamat, Ma'am Presi, sa iyong panonood at sa ating mga viewers. First time po kami Parang na namatayan no? Yes, nasa 61 viewers po tayo ngayon. 60 na yan. Ayan, si Ate Annie Bilonza, magandang umaga po sa lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Ayan, salamat Sister Annie at Sister Doris Bantok. Good morning po sa bawat isa. Napakaganda po ng awit. Amen. God bless us all. Amen. Dapat masigla ngayon ng umaga natin. Ayan.
Parang si Brother Joseph ay parang na-break yata ng nito. Si Ma'am Na-touch ako, Pastor, Jocelyn. kanina, na-touch. Grabe yung ating Si mensahe Ma'am ngayon. Jocelyn, ang sabi niya, ang linyang nakatouch. Aba, isipin mo, Pastor Jerome, natouch si Ma'am Jocelyn. Natas ang kanyang puso ay yung sa aking pagbabasa ng devotional. Ngayon ay yung pong sinabi niya, kung sumasagana ang kasalanan ay higit pang sumasagana ang biyaya ng Diyos. Amen. Pero huwag Amen. naman mangyari na palibhasay lalong sumasagana ang biyaya kung tayo higit na nagkakasala ay sadyain na natin na magkasala. Aba, malalim itong kay Ma'am Jocelyn na ito. Tama po yon. Ang sabi niya, yung pong the more na tayo po ay nagkakasala, yung pong biyaya ng Diyos naman ay sumasagana. Pero hindi po yung license na, sige, magkasala na ako na magkasala kasi ako na may laging patatawarin ng Panginoon. Okay? Salamat, Ma'am Jocelyn. Sino pa? Yan po, Pastor. Yan, dyan na. Ayan, si Brother Purge Bantok. No one can Good measure. morning po, Sir Perds. Morning po. How God love us. It is undefined and there are no reasons that we have to beloved God in return. Thank you, Sir Purge, sa inyong panonood. Yan. Si Sabi yun naman po ni Ma'am Ana Alves, Baladad. Yan, Baladad. Yan. Dapat energetic pag nagbabasa. Good morning po sa lahat. Ingatan po tayo sa araw ng Panginoong Diyos. Pagpalain tayo sa mga salita ng ating nakikinig ngayon. God bless us all. Sabi niya, good morning po, Alvis Baladad. Yan. Yan. morning po, Ma'am Ann. Pastor Jerome, ikaw naman, oh. Ayan, nabasa na natin yan. Nabasa Ayan. natin yan. Ito. Yan, tingnan natin. Yan. Ayan, Pastor good Jerome. morning po kay Sister Juliana Bulaang Yubal. Sabi niya po, tunay po na napakabuti ng Diyos sapagkat patuloy tayong iniibig niya sa kabila ng pagkukulang natin. Yan, tama po talaga yon. Bilang tao ay pinagpala pa rin tayo. Meron tayong Diyos na tinatawag, pinupuri araw-araw. Amen for that, Sister Juliana Bulaang Yubal. And good morning po kay Sister Bebing Shirley. Good morning po, Pastor, sa inyong lahat dyan. Amen. So good morning po, Sister Bebing. At according to Ana Gonzalez, sabi dito, if we want to have a deeper and closer relationship with God, we need to walk with Him daily by devoting a part of our time studying His Word. God is really great. Amen. Praise the Lord po sa inyong reflection. At according to Jane Cebu, salamat po sa napaka-clear at magandang mensahe niyo po. At may bago na naman po akong natutunan. God bless po sa ating lahat. Praise God po, Sister Jane Cebu. At good morning din po sa inyong lahat. At according to Hazel Muico, good morning po. And hope and pray for, ayan, Pastor, pray Yan, for the fast recovery of my cousin Mildred Babiera. She's in the hospital right now. Pakisama po niyo po sa ating panalangin. Thank you po. Si Mildred Babiera. Okay po. Yan. Okay. Sino? Sabi po ni Ma'am Gina Orquesta, yan, teacher yan. Sabi po niyan, Amen! Ilang beses na ako nadapa, pero inakay ako ng ating Panginoon. Thank you for your faithfulness and mercy. God bless us all today. Yan, good morning po, Ma'am Gina. I hope and pray na kayo ay nagtuturo ng ayos at payapa diyan sa inyong inalalagyan. Yan. Yan po ay nakasama natin kailan, Pastor? Monday, no? Monday na nakasama po natin si Ma'am Gina. Siya po ang naging speaker po natin. Okay, batiin po natin yung iba. Sabi po dyan ni Cornelio Digal. Yan. Cornelio Digal. Amen. Yan. Good morning po, Sir Cornelio Digal. Amen. And Bibing Shirley, good morning po, Pastor, sa inyong yan. Sa inyong lahat diyan. Gusto ko pong batiin po yung may-ari po ng bakery na masarap. Nakita ko po siya eh. Yan. Sister Lolit. Kay Sister Lolit Obon, yan. Pastor Jerome, kung gusto mo talaga ng masarap na tinapay, pumunta ka sa Quezon Province, sa May Sariaya, sa Lutukan. Pwede ka din mag-overnight doon ka magsabat. Yan. Amen. Yan. Amen. Praise God. Yan. Sabi po ni Robin Lucas. Yan. Sabi, Amen. Good morning po, Brother Ruben Lucas. Yan. I hope payapa po kayo diyan, mga kapatid.
at mga kaibigan na nakikinig ngayong umaga. Napakarami po ng ating viewers ngayon. At Bella Garcia, sabi po niya, Amen. Good morning po, Ma'am Belia Garcia. Pastor. Yan, si Ma'am Normita Tolentino. Good morning po. Yan. Marami pong nanonood sa atin. Si Ma'am Evangeline Dagos. Good morning po, Ma'am Banji. Si Ma'am Kyle. Ito ba'y lalaki? Kyle Yunsay. Sorry po, sir yata ito. Amen. Si Brother Eliezer Alamag. Amen. Salamat, Brother Eliezer. Sister Edeline Miranda Perez. Ito yung mga member po natin dito sa Lutukan, SDA Church. Salamat po sa inyong panunood. Yan, si Ma'am Jocelyn Luces Pimentel. Good morning po sa listeners from Rojas School Board Chairman, Sir Melvin Madali, at sa biyanan ko, Wilma Pimentel. At si Ma'am Saida Jenny De Leon Wang, please include in your prayer for today si Lucy Espejo, pamangkin ko for her good health. Salamat po. Yes po, Ma'am Saida. Sasama po namin sa panalangin. At si Ma'am Juliana, parang meron siyang prayer request. Si Ma'am Juliana, sabi niya pakisama po sa prayer ang mga kaibigan ko sa FB. Nanonood po sila ngayon. At yung gawain po namin, mga LE, patuloy po kaming gamitin ng Diyos na pagpapala sa kanilang kalusugan, pagpalain nawa ang mga customer na nagtalaga na umorder ng aklat. Amen. So, papanalangin po natin yan, Sister Juliana. Si Sir Anjo Timplanza. Good morning po. Good morning, Sir Anjo. Si Ma'am Marie Pruelda Palogme. Pastor, pakisama po ang aking anak na si Junjun Palogme na babasahin pa ba natin dito? Mayroong problema. Siguro nag-LBM. From Sister Lolit Obon, thank you, Pastor, sa inyong lahat dyan. Lagi nyo din po isama sa prayer ang aming business. Pakisama, Brother at Pastor Jerome, ang business po ni na Sister Lolit, ang La Prima Bakery. Isa sa pinakamasarap pong bakery o nagluluto ng mga tinapay. Si Ma'am Jane Gandesa, good blessed morning mga pastors. Thank you, Ma'am Jane Gandesa, sa inyo pong pagbati. At kilala ko ito. Ito yung pastor ito, si Pastor Magas. Alam ko ito, Fronda Magas ng CLC. Good morning to all, regards to Bundok Peninsula Antayngon Church. Aba, ito'y aking mga kadistrito. Kumusta po ang Bundok Peninsula, lalo na po ang Taingon Church? Ang ating magandang mag-hiking dyan, Pastor. Magandang mag-hiking. Si Pastor Rodel Villas, yung kanilang district pastor. At ito po'y taga-roon yan, si Pastor Magas. Ayan, kinala po natin yan. Okay? Kaganda naman araw-araw ng aming napapakinggan dito sa aming bakery kahit maingay dito. Ayan, kasi marami po yan silang mga worker na nagbabalot po ng mga tinapay. Yan po, sa La Prima Bakery. Kaya kahit sila'y tuloy-tuloy ang pagbabalot, nanonood po, napapakinggan nila ang ating programa. Salamat po, Sister Lolit at Brother Tony Obon. Ayan, si Ma'am Normita, pasama din sa praise sa nanay ko, Elena Batis po. Ayan, sasama po namin, Ma'am Normita, ang inyo pong nanay sa panalangin. Marami pa, may nakikita akong mga bumati sa atin. Yan, si Ma'am Marilyn Laurel. Yan, good morning po dyan sa Kalasumanga. Ma'am Jubel Gutierrez Tagara, ito ay atin pong kilala at kaibigan at member ng ating church. Good morning po sa inyo. Pasama po sa panalangin ang kaligtasan ng asawa ko sa kanyang work. Salamat po. Pastor Jerome, pakisama po si Sir Alnor Tagara. Ayan, siya po ay isang... I-post po natin yan para makita. Nakikita mo, Pastor Jerome? Arnold okay. Tagara po. Hindi, Alnor. Okay. Alnor Tagara. Isang alagad ng batas. Ayan.
Okay, marami pa tayong viewers. Si Ma'am Heidi, thank you po sa magandang message at buong inspiration, bagong inspiration. Thank you din po sa pananalangin sa anak ko na si Jean. Work from home na po sila at ang manugang ko po na si Luigi Espejo na patuloy po siyang pagalingin ng Panginoon. Yan, babae ito, Pastor Jerome, si Ma'am Luigi Espejo. Yan, request po yan ng Good panalangin. morning po, Ma'am Heidi. Ayan, good morning Ma'am Heidi. Yan po yung kapatid ni Ma'am Zaida. Yan ay hipag, si Ma'am Heidi. Okay, Brother Joseph, may nakita pa ako ng mga sa atin niya. Si Pastor, Sige pabati po ng aking kapatid. Nakikinig po sila ngayon, Family Alcantara. Salamat po sa pagbati. Binabati po namin ang Alcantara family. Ito po ay kapatid ni Ma'am Doris Bantok. Brother Joseph, mayroon akong mga nakita sa Central Quezon 2. Yan, mga batiin lang natin. Sina Ma'am Cecil Gia, si Brother Rene Sayat. Yan po, nanonood sa atin. Si Pastor Neil Patrick Carion ng Sariaya, Quezon. Good morning, Pastor Neil. At sana one of these days ay ma-invite ka namin na mag-speaker sa ating program. Si Ma'am Tessie Ko. Ayan, good morning po. At si Ma'am Cynthia Cueto. Ayan, halos po ito ang nag-appear. Si Ma'am Edeline Miranda Perez. Ito po ang nag-appear dito sa aking Central Quezon 2. Ayan, salamat po. Maliban kung meron pa na mga hindi tayo nabati sa inyo pong Hope and Love page at sa kay Pastor Jerome, ay pwede po natin silang batiin. Si Ma'am Mavic De Leon. Ayan, nanonood po. Si Ma'am Donna Akailar Carolino. Ayan, thank you po. Si Sir June Foster. Salamat po. Si Sister Politz Mercado. Ayan, magandang umaga po. Si Nanay Edith Red. Morning din. At si Ma'am Josaki Regis. Ayan. Si Sister Annie Bilonsa. Ang dami. Si Ma'am Imelda Abugan. Si Ma'am Ivy Zachary Valoria. At si Sir Ron Carcalias. Mark Ismilio, ayan. Brother Joseph, kaya pasalamatan natin, umabot tayo ng halos 60 plus kanina. Si Sir Pablo Vidya Binesio Jr., ayan. At si Wilma Pimentel. Okay. Si Sir Glenn Jamero, Belia Garcia, si Ma'am May De Leon Sumia, si Ma'am Mary May Aki Dabo. Thank you din sa panonood. Si Ma'am Melanie Adobas. At of course, ang ating kasama, si Ma'am Eloisa Ramada. At yan po ay sa isang araw. Bukas yata, siya po ang ating speaker. Si Ma'am Lulu Tindilla. Sabi po ni Kuya Mac, parehas daw tayong J lahat. Parehas nga tayo J lahat. J, Juby, Jerome, Joseph. So, puro J daw tayo. Only Jesus lang. Only Jesus. Ayan, amen. Magandang reflection yon. Nakita natin. Okay? So, amen. Thank you, Pastor Jerome. It's a very short but clear message and reflection for today. Let's keep our unbreakable tie, our faith, and our hope with our Lord till He comes. We are so much blessed. Ang ganda, no po? Without God, we can do nothing. Ang ganda. Ano po? Ayun, ano na natin yan? Ito marahil, maging ang pangako ng tao ay nasisira, pero ang pangako at pag-ibig sa atin ng Diyos ay hindi nawawasak at tunay na walang kapantay. Kaya't sa Kanya lang po natin ilagak ang ating mga sarili. Napakaganda po. Amen. At ito, parang prayer request ito. Good morning, nagpapasalamat ako sa Panginoon at nawala na ang aking hilo. Sobrang mapagmahal ng Diyos sa akin. Abab, ito pala'y pasasalamat. Amen. At nawala na po yung kanyang pagkahilo. Si Ma'am Mary May Aki Dabo. Ayan, kilala po natin ito. Si Mary May. Okay. So palagay ko po, halos ay ating nabati na. At kung meron man po kami nakaligtaan, inyo pong ipagpaumanhin. Hindi po namin yun na sinasadya, kundi ang amin lamang ay
Kung sino po nag-appear dito ay atin pong pilit, sinisikap na mabanggit kayo at lalo na po ang inyong mga prayer requests. Okay? Brother Joseph, Pastor Jerome, meron ba kayong mga kahilingan bago tayo dumako sa panalangin? Health ang ating kalusugan, Pastor. Maingatan lagi. At ang ating programa ng Hope and Love, patuloy lang tayo maglingkod sa ating Panginoon. Ipag-pray po natin yan. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod. Mayroon po, Pastor, na humabol. Sabi po ni Sagam Adnor Jardazin. Kabutihan. Pastor po pala pa to. Pastor Magas. Yan, Pastor Magas. Kaya sabi niya po dito ay kabutihan, pagpapatawad, nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan sa mga pusong sugatan. Panalo tayo lagi sa grasya ng Diyos. Kung kabutihan ang mas ipinaiiral natin sa ating mga sugatang puso, ang pagtatawad o pagpapatawad ay nag-iisang reseta sa buong mundo na may kapangyarihang magbukas ng chemical na tali ng pagkapuot at tinanakit, sama ng loob. Ito ay mabisang gamot sa ikakagaling ng emosyon. Ang pagpapatawad ay mas para sa nagpapatawad kaysa pinatawad. At sabi nga, Pastor, napakatindi ng reflection niya na ang isang chemical pala sa atin ay tayo ay maalis yung chemical sa ating buhay. Salamat po, Pastor, sa inyong reflection. Sige, tayo po ay dumako na, Brother Joseph, Pastor Jerome, sa ating panalangin. Nariyan naman po at sana'y ating maisama lahat ang mga pasasalamat at mga kahilingan. Sige po, tayo po yung manalangin. Dakila at mga pangyarihan naming Diyos na sa kataas-taasan ng langit. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa araw na ito, kami po ay inyong pong muling ginising at binigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat sa aral na kung saan ang kamatayan at pag-ibig ng aming Panginoong Hesus sa bawat isa sa amin ay kailanman ay hindi mawawasak at masisira. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-asa at liwanag na inyo pong binibigay sa aming buhay, na ang aming buhay sa mundong ito ay hindi mananatili dito, bagkos ito po ay magpapatuloy dyan sa langit. Aming Panginoong Diyos na siyang nagligtas sa bawat isa amin mula sa mga kasalanan na aming nagagawa sa mundong ito. Salamat, Ama, sa pagkakataon na ito na patuloy niyo pong pinagpapala ang Hope and Love Ministry. Patuloy niyo po itong pagpalain upang marami pa kaming tao na ma-bless tuwing umaga, at sa mga susunod na panahon nawa sa tulong ng programang ito maraming kaluluwa po na at bigyan niyo po kami ng magandang kalusugan sa araw-araw upang kami po ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Una, Panginoon, ay kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at pakapuspusin niyo po kami nawa ng banal na spirito at biyaya ng aming Panginoong Hesukristo. Sa mga oras na ito, aking dalangin, Panginoon, una, na patuloy niyo po kaming tulungan spiritually at patuloy niyo po kaming tulungan na maging tapat sa inyo hanggang huli upang lahat po kami na narito kasama ang manonood na kami makapunta dyan sa langit na bayan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Aking dalangin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming tulungan na kayo po ang siyang unahin sa aming buhay at hindi ang aming sarili. Panginoon, aking dalangin na patuloy niyo pong pagpalain ng church planting ministry po namin doon dito sa San Fernando, Pampanga, at kayo po nawa ang siyang mag-bless nito at marami po nawa kaming kaluluwa na madala sa inyo, Panginoon. Salamat at pagpalain niyo rin po si Sister Mildred Babier at kayo po nawa ang siyang gumabay sa kanya at sa kanyang buong family. Pagpalain niyo din po ang kalusugan ni Luigi Espejo at patuloy niyo po siyang gabayan at huwag niyo po siyang pababayaan, Panginoon. Akin din dalangin ang mga kaibigan ni Sister Juliana Yubal.
kayo po nawa ang mag-bless sa kanila sa panonood ng araw-araw na devotional namin at naway patuloy sila magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo, Panginoong Hesus. Pagpalain niyo rin po ang kanilang gawain sa literature evangelist at alam ko po, Panginoon, na sa pamamagitan ng ministry na ito, maraming kaluluwa ang masasama po namin, makakasama po namin dyan sa langit na bayan kasama ang aming Panginoong Hesus. Pagpalain niyo din po ang kalusugan ni Junjun Palogme na meron po siyang LBM ngayon. Panginoon, kayo po nawa ang magbigay kagalingan sa kanya upang siya po ay makapamuhay ng normal at tulungan niyo po siya, Panginoon. Pagpalain niyo din po ang business nila Sister Lolit Obon na La Prima Bakery at kayo po nawa ang siyang patuloy na mag-sustain ng kanilang pangangailangan doon sa kanilang business at patuloy niyo po itong palaguin, Panginoon. Alam ko po walang imposible sa inyo at patuloy niyo po rin tulungan ang La Prima Bakery na maging instrumento ninyo upang makilala ng mga worker dito at mga mamimili ang aming Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Akin din panalangin na patuloy niyo pagpalain ang nanay ni Sister Normita na si Elena Batis at kung ano man ang kanyang nararanasan ngayon, tulungan niyo po siya at huwag niyo po siyang pababayaan. Pagpalain niyo din po ang asawa ni Jobel Tagaran na si Alnor Sagaran at patuloy niyo po siyang tulungan na maging ligtas dahil alam ko po, Panginoon, siya po ay isa sa mga nagpapatupad ng batas sa mundong ito. At alam ko po, Panginoon, na hindi po basta-basta ang kanyang trabaho, kayo po nawang siyang gumabay at manguna sa kanya. Pagpalain niyo din po si Jean sa kanyang work from home at ang mga anak po. Mga kaibigan niya po o kapatid o kanyang mga magulang, ipatuloy niyo po siya pagpalain. Pagpalain niyo din po ang patuloy ang family ni Mary May Dabu at na siya po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa kanyang paggaling at naway patuloy niyo po siyang tulungan na kayo po ang unahin sa kanyang buhay at hindi ang kanyang sarili. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po kaming lahat, ang aming family ni Pastor Juby at ni Brother Joses, at tulungan niyo po kami na makapaglingkod patuloy kami sa inyo, and we are willing to be sent by you, O Lord. Kaya salamat, Panginoon, sa aral naming natutunan sa morning devotional at naway pagpalain niyo po ang aming buong araw, gayon din ang mga live viewers namin nakasama ngayon. At lahat ng ito ay aming dadalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa mga nakinig ngayong umaga sa ating morning devotional ngayong umaga. I hope and pray na kayo ay na-bless ngayong umaga. Salamat Pastor Juby, Pastor Jerome na nagbigay ng mensahe, higit sa lahat si Pastor Jerome at higit sa lahat sa mga nagbigay ng mga pasalamat sa ating umaga ngayon. Mga reflection. Bukas po, makita-kita po ulit tayo, 6 a.m. ng umaga. God bless po sa ating lahat. Thank you very much po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Keep safe. God bless. Thank you so much po sa ating lahat. Thank you. Thank you so much po. Dapat energy. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song.
Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his praise outpouring. Don't turn away, for his love can't be replaced. Let him cool your heart, his love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love